ni Bato de la Rosa patungkol dyan sa reklamo ni Trillanes kay PRD sa ICC na naman. Ingay lang. Ganito tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV. Andiyan na naman siya. Akala ko nanahimik na yung tao na yan. Andiyan na naman siya. Nag-iingay na naman. Matagal na niyang iniingay yan 2016 pa niya iniingay yan. Hanggang ngayon, iniingay pa rin niya yung ICC niya. Ingay lang yan, ingay. Sa isang pahayag na nawagan ng grupong magdalo ni Trillanes sa Administrasyong Marcos na payagan ng International Criminal Court o ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas para managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y crimes against humanity. Kasunod ito ng anyay public admission ng dating Pangulo na ginamit ito ang intelligence funds para magsagawa ng extrajudicial killings noong alkalde pa lamang siya ng Davao. Sa isang post sa social media platform na X, sinabi ni Trillanes na isinumite na nila sa ICC ang naturang video pero hindi kumbinsido si Senator De La Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kilala man niya si President Duterte, mahilig yan sa figure of speech, di ba? Pumatay, anong pinatay niya? Is it the person itself or the cause? Hindi, kasi may balita tayo sa Davao mga bossing. May balita tayo sa Davao na kung halimbawa ikaw, alam nila na alam nila na ikaw ay isang, for example, drug lord, ano? So meron kang matatanggap na sulat na kulay pula. Alam ng mga taga Davao to. At sasabihin nila sa'yo na umalis ka na ng Davao. Ikaw ay adik, umalis ka na ng Davao, binibigyan kita ng pagkakataon. Yung mga yan, pag nakatanggap na ng pulang sulat, nagsisilayas na sa Davao yan. Yun ang unang-una talagang gagawin nila is, aalis, itataboy nila as much as they can. At marami tayong mga buhay na patunay dyan. Marami tayong mga nakilala dyan sa Davao na napunta na sa Cebu. Napunta na sa ibang Bisaya na probinsya. Dahil nga tinaboy na sila sa Davao dahil pumutok na yung kanilang mga illegal na mga aktibidades, ganun dyan. So, itong mga komunista, terorista na to, pinaigting nila yung kampanya para maitaboy itong mga to. Kasi alam nyo yung mga sundalo at mga NPA na yan, mga boss, hindi naman yan naglalaban ng yung nagkakakitaan. Hindi yan naglalaban na ganun. Pag nagbarilan yan, hindi nila alam kung saan nanggagaling yung mga bala. As in, ganun sila kalalayo. Ang ginagawa ng mga militar, paputok ng paputok, advance ng advance, paputok, advance. Tapos yung mga komunista, patras ng patras hanggang sa mawala na sila. Hanggang sa mabasag sila, magkanya-kanya sila, makubkob yung mga kampo nila, o di para silang mga si Tarzan na naman dyan. Ganon kasi ang ginagawa, hindi naman yan yung parang katulad ng pulis na papanood nyo sa pelikula na mga natutulog tapos huli kayo. Hindi yun ganon. Hindi yung gayon, malayo pa lang mga bossing, malayo pa lang nagbabarilan na mga yan. Nagpuputukan yan, as in nakadapa, paputok lang ng paputok, tapos advance. Paputok, advance. Hanggang sa makubkob nila yung kampo, mawala sa comfort zone yung mga komunista, disoriented sila. O ibang lugar na yung nila, wala na sila. Hanggang sa mataboy sila ng mataboy palabas ng Davao. Yun. Patayin yung tawag dito yung impluwensya ng NPA o ng komunista, terorista sa kanilang probinsya. Pwedeng ganun eh. At saka kung sakali man na yun nga, patayin yung mga NPA. Halimbawa, patayin yung mga NPA. Normal, kalaban ng gobyerno yun eh. May hawak silang baril, may hawak ka rin baril, pumutok sila ng baril, puputok ka rin ng baril, tinamaan sila. Mamamatay sila, o anong masama ron? Mga mga sundalo nga natin, pinapatay nila eh. Sila hindi mo pwedeng patayin, sila may human rights, yung mga sundalo natin wala, ganun ba yun? Or yung the instrumentalities, I'm not defending, I'm not answering you as a lawyer of the president, the former president. Sa akin, kilala ko na kasi siya kung paano siya magsalita.
Pero paglilinaw ng senador, nais din daw muna niyang makita ang video kung saan ito sinasabing inamin ng dating Pangulo, kabilang sa Senator De La Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa mga nabanggit na personalidad sa ICC probe kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration. Nagsilbi rin itong hepe ng Davao City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng mag-amang Duterte. Pero ayon sa isang political analyst, dapat maghinay-hinay sa banat si dating Pangulong Duterte. Posible pa rin kasi umano siyang maaresto sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Ang pwede mangyari kasi dyan, pag lumabas yung international warrant, pwede i-request ng ICC na i-implement siya ng Interpol. Ang lapit na ng Interpol dito yung headquarters ng Interpol nasa Hong Kong. Dagdag pa ni Llamas, maaari rin anya ito mapolitika at gamitin sa eleksyon. Paano ka magkakaroon ng presidential candidate na implicated sa crimes against humanity? Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Dios. Meron nga mga magnanakaw. Meron nga mga magnanakaw na nanalo pa eh.